hindi ko tinanong kung nasaan ka. Ang tanong ko, nasaan na ang report na pinapahanap ko? Bumuga ng hangin si Ara at napapikit ng mariin, dahan-dahang hinilot ang kanyang sentido. Kumikirot na naman ito. Pang-apat na tawag na ito ni Marco de Villa sa loob lang ng 1 oras. At 9:00 pa lang ng umaga. Sir, gaya po ng sinabi ko kanina, pinapahanap ko na po sa Records Department. Medyo luma na po kasi ang file na iyon kaya. Don't care about your excuses, Miss Reyes, putol nito sa kanya. Ang boses sa kabilang linya ay malamig, walang emosyon, at tila laging may diin sa bawat salita. Ang MediLaunch Solutions ay binabayaran ng malaki para sa serbisyo. Find it. I want it on the desk in an hour. Bago pa man makasagot si Ara, narinig na niya ang tunog ng pagbaba ng telepono. Click. Napabuntong hininga na lang siya at isinandal ang likod sa kanyang upuan. Parang sasabog ang ulo niya sa pressure. Si Marco de Villa. Ang pinakamalaking kliyente ng kumpanya at ang pinakamalaking sakit din ng ulo niya. 1 taon na siyang personal secretary ni Sir Rick, ang FE ng MediLaunch, pero parang sa huling 2 buwan lang umiikot ang mundo niya sa mga utos at reklamo ng lalaking iyon. Ara, sandali, isang pamilyar na boses ang pumukaw sa kanya. Napamulat si Ara at nakita si Sir Rick na nakatayo sa may pinto ng opisina nito, nakangiti. Isang ngiti na kayang kumalma sa kahit sinong empleyado. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tumalab kay Ara. Halika sa loob. Sumunod si Ara, dala-dala ang bigat sa kanyang dibdib. Umupo siya sa silyang nasa tapat ng malaking mesa ng kanyang boss. Hinubad ni Sir Rick ang kanyang salamin at ipinatong ito sa mesa, saka tiningnan siya ng diretsyo. Narinig ko ang pag-uusap ninyo ni Avis de Villa, malumanay na sabi nito. Huwag mo nang intindihin yon. Ako na ang bahala. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Ara. Salamat po, sir. Sa totoo lang, kaya kita ipinatawag ay dahil sa kanya. Tumingin si Sir Rick sa labas ng bintana, sa mga nagtataasang gusali ng bis. Alam kong nahihirapan ka sa kanya, Ara. Pero ikaw lang ang nakikita kong may sapat na pasensya at dedikasyon para sa isang espesyal na tungkulin. Kumunot ang noo ni Ara. Espesyal na tungkulin po, sir. Si Ines de Villa ay sasailalim sa isang bagong treatment program. At gusto kong ikaw ang personal na mag-asikaso sa kanya. It's a highly confidential project, Ara. Ikaw ang magiging private assistant niya. Sisiguraduhin mong nasusunod niya ang lahat ng protocols, lalo na ang pag-inom ng gamot. Mananatili ka sa penthouse niya sa buong office hours. Natigilan si Ara. Buong araw kasama ang halimaw na yon. Sa teritoryo pa nito. Ngunit bago pa siya makatanggi, idinugtong ni Sir Rick ang mga salitang alam nitong hindi niya matatanggihan. This comes with a significant salary increase. Triple your current pay. At kung magiging matagumpay ito, isang promotion ang naghihintay sa'yo. Napatulala si Ara. Triple. Agad na pumasok sa isip niya ang bayarin sa ospital ng kanyang ina at ang matrikula ng kapatid niyang bunso. Ito na ang sagot sa lahat ng problema niya. Gagawin ko po, sir, sabi niya, puno ng determinasyon. Tinatanggap ko po. Ngumiti si Sir Rick, isang ngiting tila may kahulugan. I knew I could count on you. Simulan mo na ngayon. Ihatid mo itong welcome kit sa kanya. Nasa loob na niyan ang mga paunang dokumento. Ilang sandali pa, nasa tapat na si Ara ng isang malaking pinto sa pinakatuktok ng isang marangyang kondominium. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Bumukas ang pinto. Si Marco de Villa mismo ang nagbukas. Mas matangkad dito sa personal, at ang mga mata nitong laging galit sa telepono ay tila malalim at mailungkot kung tititigan. Ano nang kailangan mo? Malamig na tanong nito. Sir, ako po si Ara Reyes mula sa MediLaunch, sagot niya, sinubukang huwag mautal. Pinapadala po ako ni Sir Rick para ihatid ito. Itinaas niya ang paper bag. Kinuha iyon ni Marco nang hindi man lang siya tinitingnan. Ang mga mata ng lalaki ay nakatutok lang sa kung saan sa likuran niya. Okay. Makakaalis ka na. At isinara nito ang pinto sa harap niya. Ganoon lang. Walang kisalamat, walang kahit ano. Napailing na lang si Ara habang naglalakad pabalik sa elevator.
Mukhang magiging mahabang araw, linggo at buwan ito para sa kanya. Pagdating niya sa lobby, napansin niyang may nag-vibrate sa bulsa niya. Hindi ang kanyang cellphone. Kinapa niya ito at nakita ang isang maliit na itim na parihaba, isang business card holder. Naiwan siguro ito ni Marco sa counter ng lobby kanina. Agad siyang napatingin sa oras. Halos 1 oras na rin ang nakalipas. Bumalik siya. Muli siyang huminga ng malalim at kumatok sa pinto ng penthouse. Ilang segundo pa, bumukas ulit ang pinto. Nakatayo roon si Marco de Villa, nakasuot pa rin ang parehong damit. Ngunit ang ekspresyon nito ay iba. Wala na ang bakas ng iritasyon. Ang naroon ay isang blanko, nagtatanong na tingin. Ngumiti si Ara. Sir, pasensya na po sa abala. Naiwan niyo po yata ito sa... Hindi niya natapos ang sasabihin. Tinitigan siya ni Marco mula ulo hanggang paa, na para bang ngayon lang siya nakakita ng multo sa gitna ng umaga. Ang mga mata nito ay walang bakas ng pagkakilala, walang kahit anong emosyon. Sino ka? Nanlamig ang mga kamay ni Ara. Parang may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Ang lalaking kausap lang niya 1 oras na ang nakalipas, ang lalaking kasisigaw lang sa kanya sa telepono kaninang umaga, ay nakatingin sa kanya ngayon na parang isang estranghero. Nag-init ang mga pisngi niya. Napakurap-kurap siya, hindi sigurado kung narinig niya ng tama. Biro ba to? Isa ba ito sa mga paraan niya para manginis? Sir, nagpapatawa po ba kayo? Pilit niyang itinawa, kahit ang kaba ay nagsisimula ng kumalat sa kanyang dibdib. Ako po si Ara. Galing sa Medilunch. Kakauwi ko lang po nito galing sa inyo. Naiwan niyo po yata to. Itinaas niya ang business card holder. Ang mga mata ni Marco ay dumapo sa bagay na hawak niya, saka muling bumalik sa kanyang mukha. Ang tingin nito ay hindi nagbago. Malamig. Malayo. Walang bahid ng pagkukunwari. Hindi kita kilala, sabi nito sa isang tinig na patag at walang interes. At paano mo na lamang sa akin yan? Nawala ang pilit ng ngiti sa mga labi ni Ara. Ang kaba sa dibdib niya ay naging isang matinding pagtataka. Tiningnan niya ng maigi ang mukha ni Marco, hinahanap ang kahit katiting na senyales na nagbibiro lang ito. Pero wala. Ang nakikita lang niya ay isang taong nag-iingat, na para bang isa siyang sales agent na ayaw paalisin sa harap ng pinto niya. Sira ko po yung tumawag kanina. Yung sa report, mahina niyang sabi, ang boses niya ay halos bumulong na lang. Ako rin po yung naghatid ng package galing kay Sir Rick kanina lang po. Wala pa pong 1 oras. Isang maliit na gatla ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Tumingin ito sa loob ng sarili nitong unit, patungo sa isang paper bag na nakapatong sa mesa. Saka muli itong tumingin sa kanya. Wala akong natatandaang report. O package. O kahit anong tawag mula sa isang. Ara, sabi nito, binibigkas ang pangalan niya na parang isang salitang banyaga. Paano mo nalaman ang pangalan ng CEO namin? Stalker ka ba? Parang isang malakas na sampal ang mga salita nito. Hindi po, mabilis niyang tanggi na pahakbang paatras. Secretary po ako ni Sir Rick. Ako po si Ara Reyes. Kakausap lang po natin kanina. Ngunit imbes na maniwala, mas lalong naging alerto ang mga mata ni Marco. Ang pagtataka ay napalitan ng matigas na suspetsa. Umalis ka na, mariin itong sabi. Kung hindi ka aalis sa loob ng 10 segundo, tatawag ako ng security. Pero sir, Siyam! Hindi na naghintay si Ara. Sa isang iglap, ang takot na mapagkamalang masama ay nanaig sa kanyang pagkalito. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo patungo sa elevator. Habang naghihintay, narinig niya ang marahan, ngunit matatag na pag-click ng pagsara ng pinto ng penthouse. Nang pumasok siya sa elevator, doon lang siya nakahinga. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napatingin siya sa hawak niyang business card holder. Ang pangalang Marco de Villa ay nakaukit dito sa kulay ginto. Hindi ito biro. Hindi ito laro. Ang lalaking iyon ay tunay na hindi siya naaalala. Sa loob ng wala pang 1 oras, nabura siya sa isipan nito na parang hindi kailanman nag-exist. Dumating ang elevator sa ground floor. Lumabas si Ara na tulala, ang isip ay lumilipad.
Ang trabahong inakala niyang sagot sa kanyang mga dasal ay biglang naging isang malaking misteryo. At sa gitna ng lahat ng ito ay ang mga matang iyon, malamig, blanko, at ganap na walang alaala. Mabilis ang mga hakbang ni Ara pabalik sa opisina, ang bawat yabag ay kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ang lamig ng elevator ay hindi sapat para palamigin ang nanginginig niyang mga kamay. Paulit-ulit na umuugong sa isip niya ang tanong ni Marco, "Sino ka?" Hindi na siya nag-abalang bumalik sa kanyang desk. Dumiretso siya sa opisina ni Sir Rick, ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Naabutan niyang nakatayo si Sir Rick, nakatalikod at nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa salaming bintana. Dahan-dahan itong lumingon na para bang inaasahan na niya ang pagdating ni Ara. Ang kalmadong ekspresyon sa mukha nito ay lalong nagpatindi sa kaba ni Ara. "Sir," halos masamid si Ara sa sarili niyang mga salita. "Si Ennis de Villa, hindi niya po ako naaalala." Tinaas ni Sir Rick ang isang kamay, isang hudyat para kumalma siya. "I know, Ara. Umupo ka muna." Umupo si Ara, ngunit ang kanyang buong katawan ay nanatiling tensyonado. "Paano niyo po nalaman?" "Akala niya po isa akong stalker. Gusto niya po akong ipa-security." "Sir, ano po ba ang nangyayari?" Bumuntong hininga si Sir Rick at umupo sa tapat niya. Inayos nito ang kanyang salamin, isang kilos na tila pinag-isipang mabuti. "Ara, ang sasabihin ko sa'yo ay ang dahilan kung bakit napaka-importante ng tungkuling ito. This is strictly confidential. Understood?" Tumango lang si Ara, ang mga mata niya ay nakatutok sa kanyang boss. 1 taon na ang nakalipas, panimula ni Sir Rick, si Marco de Villa ay naaksidente. Isang malubhang car accident. Halos hindi siya nakaligtas. Nang magising siya, ang katawan niya ay unti-unting gumaling, pero may isang bagay na nasira na hindi nakikita ng mata. Huminga ito ng malalim. He's suffering from severe anterograde amnesia. Kumunot ang noo ni Ara. "Antero, ano po iyon?" Hindi siya makabuo ng mga bagong alaala. New long-term memories. Ang mga alaala niya bago ang aksidente, nandoon pa. Kilala niya kung sino siya, ang pamilya niya, ang negosyo niya. Pero anumang mangyari ngayon pagkalipas ng ilang minuto o isang oras na bubura. Nagre-reset ang isip niya, pabalik sa umagang iyon. Biglang nag-sink in kay Ara ang lahat. Ang blankong tingin. Ang tanong na, "Sino ka?" Ang biglaang pagbabago mula sa inis patungo sa kawalan ng pagkakilala. Hindi iyon galit o pagbibiro. Iyon ay isang blankong pahina. Kaya pala bulong niya sa sarili, ang galit niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan, awa. Kawawa siya, Ara, malumanay na sabi ni Sir Rick, na tila nababasa ang nasa isip niya. He lives the same day over and over again, surrounded by strangers he just met, kaya siya irritable. Kaya siya mahirap pakisamahan. Dahil natatakot siya. At dahil mag-isa siya. At dito papasok ang Medilaunch, pagpapatuloy nito. Ang gamot na ibibigay natin sa kanya, ang AC-22, ay isang experimental drug. Ito ang nag-iisang pag-asa niya. Kaya kailangan kanya, Ara. Kailangan niya ng isang taong matyaga at mapagkakatiwalaan. Isang mukha na kahit araw-araw niyang makalimutan, ay araw-araw ding magpapakilala ng may pag-unawa. Nakatitig lang si Ara kay Sir Rick. Ang bigat ng impormasyon ay dumagan sa kanya. Ang lalaking kinaiinisan niya ay isa palang biktima ng isang malagim na tadhana. Ang trabahong tinanggap niya para sa pera ay biglang nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Kinuha ni Sir Rick ang isang makapal na folder mula sa kanyang drawer. Heto ang summary ng medical file niya. Basahin mo para maintindihan mo. Bukas, simulan mo na ang trabaho mo sa penthouse niya. Don't worry, I'll call him and his security. Aasahan ka na niya kahit hindi ka niya matatandaan pagdating mo. Inabot ni Ara ang folder. Malamig at mabigat ito sa kanyang mga kamay, tulad ng bigat ng katotohanang nalaman niya. Kinagabihan, hindi mapakali si Ara sa kanyang apartment. Binuklat niya ang folder. Puno ito ng mga medical terms na hindi niya maintindihan, pero ang mga pangunahing detalye ay malinaw: traumatic brain injury, hippocampal damage, severe memory impairment.
May mga litrato pa ng wasak na sasakyan. Bawat pahina ay nagpapatibay sa awa na nararamdaman niya. Isinara niya ang folder, ang kanyang desisyon ay buo na. Kinabukasan, bumalik siya sa penthouse, dala ang isang bagong kwaderno at panulat. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Nang bumukas ang pinto, ang Marco de Villa na bumungad sa kanya ay ang bersyon na may iritasyon. "You're late," sabi nito, nakatingin sa relo. Sabi ni Rick on the dot ka raw. "At sino ka nga ulit?" Sa pagkakataong ito, handa na si Ara. Ngumiti siya ng malumanay. "Good morning, sir. Ako po si Ara Reyes, ang inyong private assistant mula sa Medilaunch." Pumasok siya sa loob. Gaya ng inaasahan, mahirap ang mga unang oras. Bawat kilos niya ay sinusundan ng matatalim na tingin ni Marco. Bawat tanong niya ay sinasagot nito ng pabalang. Ngunit si Ara ay hindi nagpatinag. Habang nagtatrabaho si Marco sa kanyang laptop, tahimik na umupo si Ara sa isang sulok at nagsimulang magsulat sa kwaderno. Petsa, October 26. Pangalan ko ay Ara Reyes. Ako ang private assistant mo mula sa Medilaunch. Alas negatibo 8 ng umaga, dumating ako. Alas negatibo 9 ng umaga, uminom ka ng kape. Itim, walang asukal. Alas negatibo 1:00 ng umaga, may tinawagan kang board member. Galit ka dahil bumaba ang stocks. Patuloy siyang nagsulat, idinetalye ang lahat ng maliliit na bagay, nagbabaka sakaling makatulong ito. Bandang hapon, habang naghahanda si Ara ng merienda, bigla siyang nilapitan ni Marco. "Anong sinusulat mo dyan?" tanong nito, ang boses ay puno pa rin ng suspetsa. "Para po sa inyo, sir," sagot ni Ara. "Isang talaan ng araw nyo para kung sakali." Hindi na niya itinuloy. Kinuha ni Marco ang kwaderno at sinimulang basahin. Kumunot ang noo nito, binabasa ang bawat linya. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinalik nito ang kwaderno kay Ara nang walang sinasabi at bumalik sa kanyang trabaho. Lumipas pa ang 1 oras. Papalubog na ang araw, at ang liwanag nito ay lumilikha ng ginintuang kulay sa loob ng malawak na sala. Biglang napatigil si Marco sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan itong lumingon kay Ara. Ang iritasyon sa mukha nito ay nawala, napalitan ng malalim na pagkalito. Tinitigan siya nito ng matagal, na para bang may isang bagay sa kanyang isipan na pilit kumakawala. "Bakit ni?" Nagsalita ito, ang boses ay mahina at nag-aalangan. "Bakit parang pamilyar ka sa akin?" Natigilan si Ara. Ang puso niya ay biglang tumibok ng mabilis. "Ito ba iyon? Isang maliit na kislap ng alaala?" Umiti siya, isang tunay na ngiti na puno ng pag-asa. "Sir, ako po si..." Hindi niya natapos ang sasabihin. Biglang napahawak si Marco sa kanyang ulo. Isang ungol ng sakit ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang mukha niya ay namilipit sa matinding kirot. "Arf! Sir! Anong nangyayari?" Natatarantang tanong ni Ara, agad na lumapit sa kanya. "Ang ulo ko ang sakit di." Daing nito, ang mga mata ay mariing nakapikit. Sinubukan nitong tumayo, ngunit biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Bago pa man makalapit si Ara para saluhin siya, ang katawan ni Marco de Villa ay bumagsak sa sahig, walang malay. "Marco!" sigaw ni Ara, ang boses niya ay nabasag sa takot. Isang pamilyar na kisame ang bumungad kay Marco nang imulat niya ang kanyang mga mata. Pamilyar, ngunit dayuhan ang pakiramdam. Ganoon naman palagi. Araw-araw, gumigising siya sa isang lugar na alam niyang sa kanya, pero hindi niya maramdaman na kanya. May mga piraso ng impormasyon sa kanyang utak. Alam niyang siya si Marco de Villa, CEO ng De Villa Holdings, 32 years old, ngunit walang pandikit na nag-ugnay sa mga ito. Ang bawat umaga ay parang pagbubukas ng isang libro sa gitnang pahina, walang simula, walang konteksto. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa pagkakahiga sa sofa. May kumot na nakabalot sa kanya. Hindi niya matandaan na natulog siya rito. At may isang amoy sa hangin. Amoy ng sopas. "Gising na po pala kayo, sir." Isang boses ng babae ang narinig niya. Napalingon siya at nakita ang isang babaeng nakatayo malapit sa kusina. Hindi niya ito kilala. Maganda ang mga mata nito at may kung anong pag-aalala sa mga iyon. Sino siya? Ang bago ba nilang katulong? "Sino ka?" tanong niya,
Ang boses ay magaspang at puno ng pag-iingat na natutunan na niyang gawing pader. Hindi nagulat ang babae. Ngumiti lang ito ng bahagya. Ako po si Ara Reyes, sir. Ang inyong private assistant. Assistant. Tama. Naalala niya ang sinabi ni Rick sa telepono kahapon o kanina na may darating na assistant. Isang babaeng magtitiyaga raw sa kanya. Pero wala siyang tiwala sa mga bagong mukha. Ang mga bagong mukha ay laging may dalang panganib. Okay, tipid niyang sagot. Gutom na ako. Iyon ang kanyang depensa. Ang pagiging masungit. Ang pagiging demanding. Kung kaya nilang tiisin ang ugali niya, marahil mapagkakatiwalaan sila. Kung hindi, mas mabuti nang umalis sila agad. Nagluto po ako ng sopas, sabi nito, at inilapag ang isang mainit na mangkok sa coffee table. Sabi po sa medical chart ninyo, mas maganda kung mainit na sabaw ang una ninyong kainin pagkatapos ng episode. Episode. Ang tawag nila sa mga sandaling nagtatangka siyang makaalala at bigla na lang siyang hihimatayin. Kinamumuhian niya ang salitang iyon. Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang kutsara at nagsimulang kumain. Masarap. Masarap sa paraang nagpapaalala sa kanya ng luto ng kanyang yaya noong bata pa siya. Isang alaalang buo at hindi nabubura. Nang matapos, tumayo siya at dumiretso sa kanyang mini-office sa isang sulok ng penthouse. Gusto kong makita ang Project Atlas file. Ang draft mula 3 taon na ang nakalipas. Alam niyang walang ganoong file. Isang pagsubok. Gusto niyang makita kung paano ito magpapanik. Kung paano ito magkakamali. Ngunit hindi nagpanik si Ara. Kinuha nito ang dala nitong kwaderno at binuklat. Sir, ayon po sa records ng company, ang Project Atlas po ay sinimulan ninyo last year lang. Walang version mula 3 taon na ang nakalipas. Gusto niyo po bang i-print ko ang pinaka-latest na draft? Natigilan si Marco. Napatingin siya sa babae. Walang sarkasmo sa boses nito. Ang nandoon lang ay purong impormasyon, inihatid sa paraang kalmado at mahusay. Sino ba ang babaeng ito? Bakit hindi siya natitinag? Nevermind, sabi na lang niya at umupo sa harap ng kanyang laptop. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang mga numero at salita sa screen ay parang mga langgam na walang direksyon. Hindi niya matandaan kung saan siya huling tumigil. Ano ang huling pagbabago na ginawa niya sa proposal? Ang pamilyar na pader ng pagkabigo ay muling tumataas sa paligid niya. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Sir, muling nagsalita si Ara, ang boses ay malumanay. Ayon po sa notes ko kahapon bago po kayo nagkaroon ng episode, sinabi niyo po na kailangan niyong i-recalculate ang projected cost sa phase 3. Dahil po may bagong supply ng bakal. Napatingin siya sa babae. Mabilis na nagproseso ang utak niya. Bagong supplier. Tama. May naalala siyang pag-uusap. Isang maliit na piraso ng alaala na bumalik dahil sa sinabi nito. Bigla, ang mga langgam sa screen ay nagsimulang magkaroon ng anyo. Nagkaroon ng direksyon ang kanyang trabaho. Sa unang pagkakataon sa buong araw, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Lumipas ang ilang oras. Naging abala si Marco at sa tabi niya, tahimik na nagtatrabaho si Ara. May isang kakaibang kapayapaan sa loob ng silid. Isang kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nang tumayo siya para kumuha ng kape, hindi niya sinasadyang masagi ang isang tasa na mailamang itim na kape. Tumapon ito sa mga blueprint na nakalatag sa katabing mesa. Ang mga importanteng plano para sa isang bagong proyekto. Damn it, mura niya, hindi sa galit, kundi sa matinding pagkadismaya sa sarili. Gumuho na naman ang mundo niya. Isa na namang pagkakamali. Isa na namang katibayan ng kanyang pagiging inutil. Hinintay niya ang reaksyon ni Ara. Ang pagpanik. Ang pagsisi. Pero wala sa mga iyon ang dumating. Okay lang po yan, sir, sabi nito sa isang boses na puno ng pag-unawa. Mabilis itong kumuha ng tissue at maingat na sinimulang punasan ang mga papel. Mabuti na lang po at nakalaminate ang mga to. At may digital copy po tayo sa computer. Pwede po nating i-print ulit. Napatingin si Marco sa kanya. Nakayuko ito, maingat na pinupunasan ang bawat sulok ng papel, na para bang isa itong kayamanan. Walang bakas ng inis o sisi sa mukha nito.
Ang tanging naroon ay isang simpleng pagnanais na ayusin ang problema. Isang bagay ang kumawala sa loob ni Marco. Ang pader na matagal na niyang itinatayo sa paligid niya ay biglang nagkaroon ng lamat. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang gumaan. At sa gitna ng pagkadismaya at kaguluhan, isang bagay na halos nakalimutan na niya kung paano gawin ang kusang lumabas. Ngumiti siya. Hindi ito isang malaking ngiti. Isang maliit lang, halos hindi kapansin-pansin. Ngunit ito ay totoo. Isang tunay na ngiti ang una sa napakatagal na panahon. Natigilan si Ara sa kanyang ginagawa at napatingin sa kanya, ang mga mata nito ay bahagyang nanlaki sa sorpresa. Nakita nito ang kanyang ngiti. Umiwas ng tingin si Marco, biglang nahiya sa sarili. Ngunit hindi na niya mababawi pa. Nakita na nito. Dumating ang dulo ng araw. Nagpaalam na si Ara para umuwi. Tumayo si Marco sa may bintana at pinanood itong maglakad palayo sa lobby sa ibaba. Nang magsara ang pinto ng penthouse, ang pamilyar na katahimikan ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Hindi na ito nakakabingi. Napatingin siya sa kwadernong iniwan ni Ara sa mesa. Kinuha niya ito at binasa ang huling isinulat nito, 5:05 ng hapon, natapon ang kape. Ngumiti si Sir Marco. Hinawakan niya ang isang panulat. Sa isang blankong pahina sa likod, isinulat niya ang tatlong salita, Ara Reyes. Assistant. Tinitigan niya ang mga salitang iyon. Isang matinding pagnanasa ang biglang umusbong sa kanyang puso. Isang pagnanasang mas malakas pa sa takot niya sa paglimot. Sana, bulong niya sa hangin, sana bukas, maalala ko pa rin siya. Naging isang ritual ang bawat umaga. Darating si Ara, kakatok sa pinto, at bubuksan ito ng isang Marco de Villa na may blankong mga mata. Ngunit ngayon, ang una nitong hinahanap ay hindi na ang kanyang company, kundi ang kwadernong laging daladala ni Ara. Good morning, sir, bati ni Ara, nakangiti. Hindi ito sumagot. Ang mga mata nito ay dumapo agad sa kwadernong hawak niya. Yung talaan. Nasa mesa na po, sir, sagot ni Ara. Inilapag niya ito sa tabi ng kape nito. Gusto niyo po bang basahin ko para sa inyo? Tumango si Marco at umupo sa kanyang paboritong silya. Binuklat ni Ara ang kwaderno at nagsimulang magbasa. October 29. Pangalan ko ay Ara. Assistant mo ako, panimula niya, gaya ng dati. Kahapon, natapos mo ang financial projection para sa Project Atlas. Sinabi mo na napakagaling ko raw dahil natulungan kitang mahanap ang isang error sa calculation. Pagkatapos, nanood tayo ng lumang action movie. Sabi mo, paborito mo iyon noong college ka. Habang nagsasalita si Ara, nakatitig lang si Marco sa kanya. Walang emosyon ang mukha nito. Ngunit ang mga mata ay tila pilit na dinudugtong ang mga salitang naririnig sa mga piraso ng alaala na hindi nito maabot. Ang kwaderno ang naging tulay nila. Ang boses ni Ara ang naging gabay. Sa loob ng ilang linggo, ang dating malamig na penthouse ay unti-unting napuno ng init. Hindi na laging galit si Marco. May mga pagkakataong nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya, na para bang may isang pamilyar na himig na hindi nito mapangalanan. Isang hapon, habang abala silang dalawa, biglang napatigil si Marco sa pagtipa sa kanyang laptop. Tumingin ito sa malayo. May kapatid akong babae, di ba? Tanong nito, ang boses ay mahina, halos isang bulong. Napangiti si Ara. Bihira itong magbahagi ng isang bagay na galing mismo sa alaala nito. Opo, sir. Si Ma'am Sofia po. Ayon po sa kwento ninyo dati, paborito niyo raw po siyang asarin noong mga bata pa kayo, pero kayo rin po ang unang nagtatanggol sa kanya. Isang napakaliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Isang ngiting malungkot at puno ng pangungulila. Hindi ko na siya matandaan ng malinaw. Parang isang panaginip na lang. Sa sandaling iyon, hindi siya ang masungit na boss. Siya ay isang kuya na nangungulila sa kanyang kapatid. Lumambot ang puso ni Ara. Sigurado po ako, sir, naaalala niya po kayo ng malinaw. Biglang nag-ring ang cellphone ni Ara. Nakita niya ang pangalan ni Sir Rick sa screen. Lumayo siya ng kaunti para sagutin ito. Hello, sir. Ara. Ang daily report. Kumusta ang pasyente natin? Okay naman po siya, sir. Mas kalmado na po siya ngayon.
Nakakain po ng maayos, sagot ni Ara. Good, good, sabi ni Sir Rick. Ngunit ang mga sumunod na tanong nito ay nagpakunot sa noo ni Ara. Ang mood niya, kumusta? Madali ba siyang sumunod sa mga sinasabi mo? Oo po naman po, sir. Naniniwala ba siya sa lahat ng nakasulat sa kwaderno? Wala ba siyang pagdududa? Nag-aalangan si Ara. Bakit iyon ang mga tanong niya? Wala naman po, sir. Malaki po ang tiwala niya sa mga nakasulat doon. Excellent. Keep up the good work, Ara. Ituloy mo lang yan. At ibinaba nito ang tawag. Napaisip si Ara. Hindi ito nagtanong tungkol sa mga sakit ng ulo ni Marco o kung may iba pa itong nararamdamang masama. Ang interes nito ay nasa timud at pagsunod ni Marco. May kung anong hindi tama. Isinantabi niya ang pagdududa ng makitang oras na para sa gamot ni Marco. Kinuha niya ang isang tableta ng EFIT negatibo 22 at isang basong tubig. Sir, oras na po para sa gamot ninyo. Kinuha ito ni Marco at ininom ng walang tanong. Pagkalipas ng halos kalahating oras, napansin ni Ara ang isang pagbabago. Si Marco, na kanina lang ay matalas ang isip habang nagtatrabaho, ay nakatitig na lang ngayon sa computer screen na para bang hindi niya naiintindihan ang kanyang nakikita. Ang mga mata niyang dati matalas ay tila may takip na hamog. Ang kanyang mga kilos ay bumagal na para bang mas mabigat ang hangin sa kanyang paligid. Sir, okay lang po kayo? Tanong ni Ara. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya at kinailangan ng ilang segundo bago ito sumagot. Medyo inaantok lang. Ngunit hindi iyon ordinaryong antok. Iyon ay isang uri ng pagkalutang. Isang pagbagal ng buong sistema. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Ara ng tunay na takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Marco. Kinagabihan, pagka-uwi niya, dumaan siya sa opisina para iwan ang kanyang report. Papasok na sana siya sa opisina ni Sir Rick nang marinig niya itong may kausap sa telepono. Yes, the suggestibility is increasing as predicted. He's becoming more compliant, sabi ni Sir Rick sa kabilang linya. We're entering the next phase soon. Napatigil si Ara sa may pinto, ang kamay niya ay nanigas sa ere. Suggestibility. Compliant. Mga salitang nagpataas sa kanyang mga balahibo. Dahan-dahan siyang umatras, hindi na itinuloy ang pagpasok. Naglakad siya palayo, ang bawat hakbang ay mabigat. Pagdating niya sa kanyang cubicle para kunin ang kanyang gamit, napansin niyang bukas pa ang computer ng katabi niyang station, ang station na ginagamit minsan ni Sir Rick kapag puno ang conference room. May naka-flash sa screen. Isang email. Dahil sa kuryosidad na hindi niya mapigilan, sumilip siya. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Ang email ay mula sa MediLaunch Labs at ang subject line ay nakasulat sa malalaking titik. Panganib ng heightened suggestibility bilang side effect ng EFIT negatibo 22. Bago pa man niya mabasa ang nilalaman, isang kamay ang mabilis na humawak sa mouse at isinara ang email. Working late, Ara. Napatalon si Ara sa gulat. Lumingon siya at nakita si Sir Rick na nakatayo sa likuran niya, may isang pilit na ngiti sa mga labi. Ang ngiting dati nagpapakalma sa kanya ay ngayon, sa unang pagkakataon, ay nagdulot ng matinding kilabot. Opo, sir. May tinatapos lang po, pagsisinungaling niya, ang boses ay nanginginig. Magpahinga ka na, sabi ni Sir Rick, ang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may kahulugan. Mahalaga ka sa proyektong ito. We can't have you getting tired. Tumango lang si Ara at dali-daling kinuha ang kanyang bag habang naglalakad siya papalabas ng gusali. Ang mga salitang nabasa niya ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan, isang babala na hindi na niya maaaring baliwalain. Panganib. Suggestibility. Side effect. Ang gamot na inakala niyang pag-asa ni Marco ay maaaring isa palang lason, kadiliman. Iyon ang unang bagay na naroon. Pagkatapos ang mga tunog. Isang nakabibinging tunog ng bumubulusok na metal. Ang kalansing ng salamin na nagkakadurog-durog na parang libu-libong bituin na bumabagsak mula sa langit. May ilaw. Isang nakakasilaw na ilaw na papalapit. Sinubukan niyang umiwas, pero ang kanyang katawan ay hindi sumusunod. Tila nakakadena ito sa isang bakal na upuan. Isang sigaw.
Boses ng isang babae. Tinatawag ang kanyang pangalan. Marco. Pagkatapos ang sakit. Isang matinding kirot na sumabog mula sa kanyang ulo at gumapang sa buong katawan niya hanggang sa lamunin na naman siya ng kadiliman. Ha! Napabalikwas ng bangon si Marco, ang kanyang hininga ay habol-habol na parang katatapos lang tumakbo ng 1 milya. Basang-basa ng pawis ang kanyang damit at ang kanyang puso ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Nilibot niya ang tingin. Isang malaking silid na pinaliligiran ng salamin. Sa labas, ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap na parang mga alitaptap. Nasaan ako? Ito ba ang bahay ko? Ang pamilyar na takot ay muling kumapit sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam na maging isang estranghero sa sarili mong buhay. Kinuha niya ang cellphone sa tabi ng kama, ang mga kamay ay nanginginig. Kailangan niya ng isang answer. Isang boses. Isang bagay na totoo. Binuksan niya ang kanyang contacts. Wala siyang makilalang pangalan. Mga pangalan ng mga taong alam niyang konektado sa kanya, pero walang emosyong kaakibat. Pamilya. Board members. Mga abogado. Sino sa kanila ang tatawagan niya sa ganitong oras ng gabi? Sino ang maniniwala sa kanya? Napansin niya ang isang contact na nakapin sa pinakataas. Naka-bold letters. Tawagan kung emergency. Sa ilalim nito, isang pangalan. Ara Reyes. Ara. Ang pangalan ay naghatid ng isang kislap ng isang bagay. Hindi niya ito mailagay sa salita. Hindi pagkakilala, kundi isang pakiramdam ng kaligtasan. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang call button. Nagring ito ng 1, 2, 3 beses. Sa bawat ring, mas lalong bumibigat ang kanyang paghinga. Paano kung hindi niya sagutin? Paano kung mag-isa na naman siya sa kadilimang ito? Hello. Isang inaantok na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Ang boses na iyon. Ang boses na nagbabasa ng kwaderno. Ang boses na nagsabing, okay lang po yan, sir. Ako to, sabi ni Marco, ang sarili niyang boses ay basag at nanginginig. Ako si Marco. Narinig niya ang isang mabilis na paggalaw sa kabilang linya na para bang bigla itong napaupo. Sir, anong nangyari? Okay lang po ba kayo? Ang pag-aalala sa boses nito ay totoo. Hindi pilit. Iyon ang unang bagay na kumalma sa kumakawalang takot sa kanyang dibdib. Hindi ko alam, bulong niya, ang mga salita ay halos hindi lumalabas. Nananaginip ako. Ang aksidente. Nakita ko ulit. Okay, sir. Huminga po kayo ng malalim, sabi ni Ara. Ang boses ay kalmado na ngayon, matatag, at puno ng otoridad na hindi niya kailanman inakala. Nasa kwarto niyo po kayo. Ligtas po kayo. Huminga po kayo. In and out. Sinunod ni Marco. Inhale. Exhale. Unti-unting bumagal ang tibok ng kanyang puso. May nakikita po ba kayong bintana, sir? Tanong ni Ara. Lumingon si Marco. Okay po. Tingnan niyo lang po ang mga ilaw sa labas. Focus lang po kayo doon. Nandito lang po ako. Hindi ko po ibababa ang telepono. At ganoon nga ang ginawa niya. Nakatitig siya sa mga ilaw ng syudad, ang cellphone ay nakadikit sa kanyang tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghinga ni Ara sa kabilang linya. Isang presensyang hindi niya nakikita, ngunit nararamdaman niya ng buong buo. Isang presensyang nagsasabing hindi siya nag-iisa. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na nanatiling ganoon. 5 minuto. 1 oras. Ang alam lang niya ay unti-unting napalitan ng kapayapaan ang takot. Ang ingay sa kanyang isipan ay humina, at ang tanging nanatili ay ang banayad na tunog ng paghinga ng babae sa kabilang linya. Nakatulog si Marco na ang telepono ay yakap-yakap pa rin, na para bang iyon ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa mundo ng mga may alaala. Kinabukasan, ang unang naramdaman ni Marco paggising ay hindi pagkalito, kundi isang kakaibang gaan. Hindi niya matandaan ng malinaw ang nangyari kagabi, ngunit may naiwang bakas ng kapanatagan sa kanyang puso. Nang dumating si Ara, ang pagbati nito ng "Good morning, sir" ay may kasamang isang ngiting mas malalim, mas maunawain. Bago pa man makapagsimula ang kanilang araw, bumukas ang pinto ng penthouse at pumasok si Sir Rick.
May dala itong mga dokumento. Marco, good morning, masiglang bati nito. Ara, kamusta ang pasyente natin? Okay naman po, sir, sagot ni Ara. Ngumiti si Sir Rick kay Marco. Isang ngiting tila masyadong malapad, masyadong makintab. Narinig ko ang nangyari kagabi. Mga bangungot. Normal lang iyan sa proseso ng paggaling. Pero huwag kang mag-alala. Inakbayan siya ni Sir Rick at bahagyang tinapik. Mabuti na lang at nandyan si Ara. Matutulungan kanyang alalahanin ang mga bagay na gusto nating maalala mo. Natigilan si Marco. Ang mga salita ay tumagos sa hamog ng kanyang isipan. Gusto nating maalala mo. Natin? Sino ang natin? Bakit parang may isang kasunduan na siya lang ang hindi nakakaalam? Tumingin siya kay Ara, na mabilis na umiwas ng tingin at nagkunwaring may inaayos sa kanyang kwaderno. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sir Rick, na nakangiti pa rin na parang walang anumang kakaibang sinabi. Isang malamig na agos ng pagdududa ang gumapang sa ugat ni Marco. Sa unang pagkakataon, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos, si Rick, ang kaibigan ng kanyang ama, ang tagapangalaga ng kanyang kapakanan, ay nag-iwan ng isang tanong sa kanyang isipan na hindi niya mabura. Ano nga ba ang gusto nilang ipaalala sa kanya? Ang mga salita ni Sir Rick ay parang lason na unti-unting kumakalat sa isipan ni Ara. Suggestibility. Compliant. Ang mga iyon, kasama ang nakita niyang email, ay bumuo ng isang madilim na larawan na pilit niyang binubura sa kanyang isip, ngunit lalo lang itong lumilinaw. Kinabukasan, habang nasa biyahe papuntang penthouse ni Marco, ginawa niya ang isang bagay na dapat ay matagal na niyang ginawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-search. Dihil negatibo 22 drug. Medilaunch Solutions dihil negatibo 22. Dihil negatibo 22 side effects. Walang lumabas. Walang kahit anong impormasyon. Tila isang multo ang gamot na iyon, umiiral ngunit walang bakas sa mundo ng internet. Mas lalo lang siyang kinabahan. Ang isang lehitimong gamot, lalo na kung i-breakthrough daw, ay dapat may kahit anong pag-aaral o press release. Pero wala. Sinubukan niyang mag-isip. Sino ang maaari niyang pagtanungan? Bigla niyang naalala si Jen, isang dati niyang kasamahan na inilipat sa Research and Development Lab ng Medilaunch sa Laguna. Magkaibigan sila dati. Kinuha niya ang cellphone at nag-text. Hi Jen, kumusta? May itatanong lang sana ako. Familiar ka ba sa isang project na HIV negatibo 22? Ilang minuto ang lumipas bago nag-reply si Jen. Ara, saan mo narinig yan? Dito lang sa office. Confidential project daw. Curious lang ako. Pagsisinungaling ni Ara. Ang sumunod na reply ni Jen ang nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Huwag mo nang alamin. At huwag mo na akong kausapin tungkol dyan. Please lang. Delikado. Pagkatapos noon, hindi na muling nag-reply si Jen, gaano man karaming ang isend ni Ara. Delikado. Ang salitang iyon ay tumatak sa isip niya. Pagdating niya sa penthouse, nadatnan niya si Marco na nakatitig sa bintana, malalim ang iniisip. Good morning, sir, bati ni Ara. Lumingon ito sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi blanko ang mga mata nito. Mayroon itong bahid ng pag-aalala. Ara, sabi nito, hindi na ginamit ang salitang di sir. Yung sinabi ni Rick kahapon may mali, di ba? Natigilan si Ara. Anong sinabi po, sir? Yung matutulungan kanyang alalahanin ang mga bagay na gusto nating maalala mo. Pag-ulit nito, ang bawat salita ay mabigat. Sinong natin? Bakit parang may plano sila para sa akin? Parang kinumpirma ng mga sinabi ni Marco ang isang bagay na matagal nang bumabagabag kay Ara. Hindi na lang ito imahinasyon niya. Maging si Marco, sa kabila ng hamog sa kanyang isipan, ay nararamdaman ito. Hindi na niya kayang manahimik na lang. Hindi ko po alam, sir, sagot niya, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga mata niya ang nagsabi ng katotohanan. Nakita iyon ni Marco. Isang alyansa na walang salita ang nabuo sa pagitan nilang dalawa sa sandaling iyon. Kinahapunan, habang pauwi, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Ara. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob ng opisina ni Sir Rick.
Kailangan niyang makita ang totoong mga dokumento, hindi ang e-summary na ibinigay nito sa kanya. Sinadya niyang magpaiwan sa opisina. Nagpanggap siyang maraming trabaho, tinitipa ang keyboard, kahit wala namang sense ang kanyang ginagawa, hinihintay na umalis ang lahat. Nang bandang 8:00 ng gabi at ang tanging naririnig na lang niya ay ang ugong ng aircon, dahan-dahan siyang tumayo. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Bawat tunog sa paligid ay parang 10 beses na mas malakas. Ang pag-click ng kanyang takong sa sahig ay tila isang anunsyo ng kanyang ginagawa. Nakarating siya sa tapat ng opisina ni Sir Rick. Nanginginig ang kamay niyang hinawakan ang doorknob. Hindi nakalock. Huminga siya ng malalim at pumasok. Ang amoy ng mamahaling pabango at katad ang sumalubong sa kanya. Ang dilim sa loob ay bahagyang tinatanglawan ng mga ilaw mula sa labas. Agad niyang nilapitan ang malaking mesa. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer, isa-isa. Mga kontrata. Mga financial statement. Mga papeles ng empleyado. Walang kahit anong may markang TID negatibo 22 o Marco de Villa. Nagsimula na siyang mainis. Nasaan na iyon? Alam niyang may itinatago ito. Napansin niya ang isang maliit na drawer sa ilalim ng mesa, halos hindi nakikita. Sinubukan niya itong buksan. Nakalock. Ito na siguro iyon. Sinubukan niyang hilahin ito ng malakas, pero ayaw bumukas. Naghanap siya ng paperclip sa ibabaw ng mesa at sinubukang kalikutin ang seradura, isang trick na nakita lang niya sa mga pelikula. Walang nangyari. Ang pag-asa niya ay unti-unting napapalitan ng desperasyon. Nasa harap na niya ang posibleng sagot, pero hindi niya ito mabuksan. Muli niyang sinubukan, mas malakas, mas desperado. Sa gitna ng kanyang pagpupumilit, isang tunog ang nagpatigil sa kanya. Isang pamilyar na tunog. Ang marahan, ngunit tiyak na yabag ng mamahaling sapatos sa makintab na sahig sa labas ng opisina. Isang yabag na papalapit. Papalapit sa pinto. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Nanigas ang buong katawan niya. Nakulong siya. Ang yabag ay huminto sa tapat mismo ng pinto. Ang yabag ay huminto sa tapat mismo ng pinto. Nanigas ang buong katawan ni Ara. Nakulong siya. Ang isip niya ay blanko. Anong gagawin niya? Anong sasabihin niya? Huli na siya. Dahan-dahang umikot ang doorknob. Sa isang iglap, dala ng purong takot, kumilos si Ara. Hindi patungo sa pinto, kundi patungo sa maliit na pinto sa gilid ng opisina, ang pinto ng pribadong banyo ni Sir Rick. Pumasok siya, isinara ang pinto ng walang tunog, at pinigil ang kanyang hininga. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Sir Rick. Narinig ni Ara ang pag-click ng switch ng ilaw. Pagkatapos katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Alam niyang nililibot nito ang tingin sa buong silid. Alam niyang nararamdaman nito na may kakaiba. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang puso ni Ara ay dumadagundong sa kanyang dibdib, sigurado siyang naririnig ito mula sa labas. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, narinig niya ang pag-click muli ng switch. Patay na ang ilaw. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng opisina. At ang mga yabag papalayo na. Napasandal si Ara sa pader, nanginginig ang mga tuhod. Nakaligtas siya. Naghintay pa siya ng 10 minuto bago siya naglakas loob na lumabas. Tahimik na ang buong paligid. Mabilis siyang tumakbo palabas ng gusali, hindi na lumingon pa. Pagdating niya sa kanyang maliit na apartment, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito, hinahabol ang kanyang hininga. Ligtas na siya. Pero para saan? Wala siyang nakuha. Wala siyang ebidensya. Ang tanging dala niya ay isang patong-patong na takot at pagdududa. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Para siyang tanga. Isang tangang nagpadala sa kuryosidad at halos mahuli. Ngayon, paano pa niya haharapin si Sir Rick bukas? Paano pa niya matutulungan si Marco kung wala naman siyang patunay? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang tunog na halos magpatalon sa kanya sa gulat. Kinabahan siya. Paano kung si Sir Rick ito? Paano kung may kamera sa opisina at nalaman niyang pumasok siya roon? Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang cellphone. Isang unknown number.
Isang text message. Alam kong naghahanap ka ng sagot. Ito na iyon. Ingat ka, Ara. Kasunod ng text ay isang naka-attach na file. Nakalock. Napatitig si Ara sa screen. Sino ito? Si Jen kaya? Ang kaibigan niyang tagalab. Sinubukan niyang i-click ang file. Humihingi ito ng password. Ano ang password? Napaisip siya ng malalim. Ano ang sentro ng lahat ng ito? Si Marco. Ang yaman niya. Ang kumpanya niya. Para kay Sir Rick, hindi siya pasyente, isa siyang asset. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Dahan-dahan niyang itinipa ang mga salita, ang daliri ay nanginginig. SEAIDADUSASAD. Access granted. Bumukas ang file. Ang bumungad sa kanya ay hindi ang medical chart na nakita niya noon. Iba ito. Mas detalyado. Mas nakakakilabot. Project Feel Negatibo 22. Subject A. Behavioral Modification and Memory Implantation Trial. Napasinghap si Ara. Behavioral Modification. Memory Implantation. Nag-scroll siya pababa. Nakita niya ang mga graph at chart. Ang unang graph ay nagpapakita ng unti-unting paghina ng hippocampal activity ni Marco sa tuwing umiinom ito ng gamot, ang bahagi ng utak na responsable sa pagbuo ng mga bagong alaala. Hindi ito pinapagana ng gamot. Pinapatay nito ang anumang tsansa na gumaling siya. Ang pangalawang graph mas nakakakilabot. Isang matarik na pag-akyat ng suggestibility scores. Habang bumababa ang kakayahan niyang makaalala, mas lalo siyang nagiging madaling maniwala sa anumang sabihin sa kanya. Mas madali siyang manipulahin. Hindi ito gamot. Isa itong lason. Isang kasangkapan para hubugin ang isip ni Marco na parang isang malambot na putik. Ang pinakailalim na bahagi ang tuluyang gumuho sa mundo ni Ara. Mga sulat kamay na tala ni Sir Rick. Phase 1, Establish Trust with Primary Caregiver, Reyes. Subject shows increasing dependence and emotional attachment. Successful. Phase 2, Systematic Replacement of Caregiver. Introduce our own specialist to begin controlled information feed. Phase 3, Begin memory implantation. Focus on asset and power of attorney transfer. Target completion, 6 months. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ginamit siya. Siya ang naging susi para buksan ang isip at puso ni Marco. Ang lahat ng tiwalang ibinigay sa kanya ni Marco, ang bawat ngiti, bawat sandali ng kanilang ugnayan, lahat ay bahagi ng isang napakasamang plano para nakawin ang lahat sa kanya. Sa gitna ng kanyang panlalamig, tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sir Rick calling. Nanginginig niyang sinagot. Hello, sir. Ang boses sa kabilang linya ay hindi na ang malumanay at mapag-unawang boses na dati niyang naririnig. Ito ay malamig, matigas, at puno ng kapangyarihan. Ara, sabi nito, walang anumang pag-aalinlangan. Salamat sa iyong serbisyo. Ngunit hindi ka na kailangan bukas. Pipo. May darating ng bagong specialist para kay Marco. The company has decided to go in a different direction. Consider this your last day. Salamat sa iyong kontribusyon. Click. Ibinaba na nito ang tawag. Nabitawan ni Ara ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. Nagsisimula na ang phase 2. At siya, ang tanging taong nakakaalam ng katotohanan, ay tuluyan ng inalis sa eksena. Gumising si Marco sa isang pamilyar na katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may bigat. May kulang. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang unang hinahanap ng kanyang mga mata ay hindi ang bintana o ang orasan, kundi ang maliit na mesa sa tabi ng sofa. Doon laging nakapatong ang ano nga ulit? Isang kwaderno. Isang kwadernong may asul na takip. Wala roon ang kwaderno. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Ang sala ay malinis. Masyadong malinis. Walang amoy ng bagong timplang kape. Walang mahinang tunog ng isang taong gumagalaw sa kusina. Ara, tawag niya sa hangin.
Ang boses niya ay umalinggaw sa walang lamang espasyo. Walang sumagot. Isang babae ang lumabas mula sa guest room. Nakaputi itong uniforme at ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Hindi ito si Ara. "Good morning, Dean F. de Villa," sabi ng babae sa isang boses na patag at walang buhay. "Ako po si Nurse Helen. Ang bago ninyong private nurse." Kumunot ang noo ni Marco. "Nurse? Nasaan ang assistant ko? Nasaan si Ara?" "Nag-resign na po siya, sir," sagot ng babae, inaayos ang mga gamit sa isang tray. "Ako na po ang mag-aasikaso sa inyo simula ngayon. Oras na po para sa inyong gamot." "Nag-resign?" Ang salita ay parang isang maling nota sa isang pamilyar na kanta. Hindi tama. Hindi tugma sa pakiramdam na naiwan sa kanyang puso, isang pakiramdam na hindi niya mapangalanan pero alam niyang totoo. "Hindi," sabi ni Marco, umiling. "Hindi siya magre-resign." "Nasaan ang kwaderno?" "Ang alin po, sir?" "Ang kwaderno." Ang talaan ng mga nangyayari, pagpilit niya, ang boses ay nagsisimula ng magkaroon ng bahid ng inis. "Hindi na po iyon kailangan, Dean F. de Villa," sagot ni Nurse Helen, iniabot sa kanya ang isang tableta at isang basong tubig. "Ang lahat po ng kailangan ninyong malaman ay sasabihin ko sa inyo. Please, inumin niyo na po ang gamot." Tinitigan ni Marco ang gamot, pagkatapos ay ang babae. Ang tiwala ay wala roon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. "Tatawagan ko siya." Binuksan niya ang kanyang contacts. Hinanap niya ang pangalang nakapin sa taas. Ang pangalang itawagan kung emergency. Wala na ito. Nag-scroll siya pababa. Siya. Reyes. Ara Reyes. Wala. Para siyang naghahanap ng isang multo. Burado. "Anong ginawa niyo?" tanong niya, ang boses ay malamig. "Sinunod lang po namin ang protocol, sir," sagot ng nurse, hindi natitinag. "Para po maiwasan ang anumang kalituhan." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng penthouse at pumasok si Sir Rick, nakangiti na parang isang mapag-arugang ama. "Marco, kamusta ang umaga mo?" bati nito. "Nakilala mo na pala si Nurse Helen. She's the best see." Hinarap siya ni Marco. "Nasaan si Ara?" Nawala ng bahagya ang ngiti ni Sir Rick, napalitan ng isang buntong hininga ng kunwaring panghihinayang. "Marco, umalis na siya. Nakahanap siya ng mas magandang oportunidad sa ibang kumpanya. We have to be happy for her." Pagsisinungaling. Ang kanyang isip ay walang makitang ebidensya, ngunit ang kanyang puso ay sumisigaw na isa itong kasinungalingan. Ang babaeng matyagang nakinig sa kanyang mga reklamo, ang babaeng nagluto para sa kanya, ang babaeng kumalma sa kanya sa gitna ng isang bangungot, hindi ito basta-basta aalis ng walang paalam. "Gusto ko siyang makausap," giit ni Marco. "I'm sorry, son. She specifically requested not to be contacted." Gusto na niyang mag-move on, sabi ni Sir Rick, tinapik ang kanyang balikat. "Pero huwag kang mag-alala. Nandito si Nurse Helen. She's more professional. Mas makakatulong siya sa paggaling mo." Ang buong araw ay naging isang impyerno para kay Marco. Ang penthouse na nagsimula ng magkaroon ng buhay ay muling naging isang malamig na kulungan. Si Nurse Helen ay parang isang robot, sumusunod lang sa schedule. Walang kwentuhan. Walang malumanay na paalala. Tanging mga utos at ang gamot na may kakaibang lasa. Ang pakiramdam ng pagkawala ay mas matindi pa sa pagkalimot. May isang malaking butas sa kanyang araw, isang butas na may hugis ng isang babaeng may maamong mga mata at isang kwadernong asul. Minsan, sa gilid ng kanyang paningin, tila nakikita niya ito, nakaupo sa paborito nitong silya sa sulok. Minsan, tila naririnig niya ang boses nito na nagbabasa. Ngunit sa tuwing lilingon siya, ang nandoon lang ay ang nakabibinging katahimikan. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang pakiramdam na niloloko siya ay hindi nawawala. Hinalughog niya ang buong sala, hinahanap ang kwaderno. Umaasa siyang itinago lang ito. Pero wala. Sa tindi ng kanyang inis, sinipa niya ang isang unan sa sofa. Tumalsik ito sa sahig. Hinawakan niya ang isa pa at ibinato ito sa pader. Nang akma na niyang ibabato ang unan na nasa tabi ng kanyang kama,
may naramdaman siyang matigas sa ilalim nito. Kumunot ang kanyang noo. Dahan-dahan niyang inangat ang unan. Nandoon, nakatago, ang isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Kinuha niya ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. Isang sulat kamay na nakita na niya dati sa kwaderno. Binuklat niya ito. 6 na salita lang ang nakasulat, ngunit ang bawat letra ay tila isang sigaw ng babala. Huwag kang maniwala sa kanila. Mag-ingat ka. Napatitig si Marco sa papel. Ang hamog sa kanyang isipan ay hindi nawala, ngunit sa gitna nito, isang bagay ang naging napakalinaw. Tama siya. May mali. At ang babaeng nag-iwan nito si Ara hindi siya umalis. Itinaboy siya. Sinubukan niya siyang bigyan ng babala. Mariin niyang kinuyom ang papel sa kanyang palad na para bang iyon ang tanging totoong bagay sa buong penthouse. Ang pagkawala ng kwaderno. Ang pagbura ng numero niya sa cellphone. Ang pagsulpot ng robot na si Nurse Helen. Ang mga kasinungalingan ni Rick. Hindi ito mga aksidente. Ito ay isang plano. Isang pader na itinayo sa paligid niya para hindi siya makaalala. O para ang maalala lang niya ay ang gusto nila. Dahan-dahan, binuksan niya ang takip sa likod ng kanyang mamahaling relo. Maingat niyang itinupi ang papel sa pinakamaliit na sukat na kaya niya at isiniksik ito sa loob, kasama ng maliliit na mekanismo. Isinara niya ang relo at isinuot ito pabalik sa kanyang pulso. Ang lamig ng metal ay parang isang pangako. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi niya alam kung ang lahat ng ito ay maaalala pa niya paggising. Pero alam niyang may babalikan siya. Isang piraso ng katotohanan na nakatago, naghihintay na muling matuklasan. Ang mga salita ni Sir Rick sa telepono ay parang isang hatol na yelo, malamig, matigas, at pinal. Pero hindi kayang tanggapin ni Ara na ganoon na lang iyon. Hindi pagkatapos ng lahat ng nalaman niya. Hindi habang si Marco ay nasa isang kulungan na gawa sa mga kasinungalingan. Kinabukasan, isinuot niya ang kanyang pinakapormal na damit at pumasok sa opisina. Ang puso niya ay isang pinaghalong takot at determinasyon. Dumiretso siya sa opisina ni Sir Rick. Hindi na siya kumatok. Nadatnan niya itong kalmadong nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin na para bang hindi ito nagulat na makita siya. Ara, sabi nito. Wala na ang giser sa tono nito. Akala ko malinaw ang usapan natin kagabi. Sir, hindi po tama to, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig ngunit pilit pinatatatag. Ang ginagawa niyo po kay Emily de Villa illegal po to, delikado. Ibinaba ni Sir Rick ang kanyang tasa. Ang ngiti ay tuluyang nabura sa kanyang mukha. Ara, umupo ka. Hindi umupo si Ara. Nanatili siyang nakatayo. Tumayo rin si Sir Rick at dahan-dahang lumapit sa kanya, ang bawat hakbang ay may bigat. Alam mo, ang pinakagusto ko sa'yo ay ang iyong dedikasyon. Pero ang dedikasyon, kapag nasa maling lugar, ay nagiging katangahan. Huminto ito sa tapat niya. May sakit ang nanay mo, di ba? Nasa Lucas. Stage 2 breast cancer. Mahal ang gamutan. At ang kapatid mo, si Michael, first-year college sa LaSalle. Mahal din ang tuition. Nanlamig ang mga kamay ni Ara. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Paano niyo nalaman? Trabaho kong alamin ang lahat, Ara, sabi nito, ang boses ay isang malamig na bulong. Huwag mong isipin na ang laban na ito ay tungkol lang sa iyo at kay Marco. Dahil sa oras na magsalita ka, sisiguraduhin kong hindi lang ang karir mo ang masisira. Ang banta ay malinaw. Hindi na ito tungkol sa trabaho. Tungkol na ito sa kanyang pamilya. Walang nagawa si Ara kundi ang tumalikod at maglakad palabas, ang bawat hibla ng kanyang katapangan ay tila nalusaw. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. May isang tao pa siyang kailangang maabot. Si Marco. Sinubukan niyang tawagan ang numero nito. The number you have dialed is currently not in service. Ibinaba niya ang tawag at sinubukan ulit. Ganoon pa rin. Ay blinok siya. O mas malala, pinalitan na ang numero. Desperada, sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa kondominium ni Marco. Kailangan niya itong makita. Kailangan niyang sabihin ang totoo, kahit sa huling pagkakataon. Pagdating niya sa lobby, hinarang siya ng security guard
na dati palaging umingiti sa kanya. "Good morning, ma'am. Saan po ang punta natin?" Tanong nito, ang mukha ay formal at walang pagkakilala. "Kay M.F. de Villa. Dito ako nagtatrabaho," sagot ni Ara. Tiningnan ng guard ang kanyang listahan. Umiling ito. "Sorry po, ma'am. Wala po kayong clearance. At wala pong bisitang inaasahan si M.F. de Villa ngayon. Pero assistant niya ako." "Kilala mo ako, di ba?" Pagpilit ni Ara. "Pasensya na po, ma'am. Sumusunod lang po ako sa utos. Bawal po kayong umakyat. Lahat ng daan ay sarado. Bawat pinto ay nakakandado." Siya ay tuluyan ng binura sa mundo ni Marco. Habang naglalakad siyang palayo, tulala at hindi alam kung saan pupunta, tumunog ang kanyang cellphone. Ang nanay niya. "Anak, masayang bati nito sa kabilang linya. May milagro. Tumawag ang ospital. Bayad na raw lahat ng gastusin natin. May isang anonymous benefactor daw na nagbayad. Hindi ba't napakabuti ng Diyos?" Napatigil si Ara sa gitna ng sidewalk. Ang mga salita ng kanyang ina ay hindi milagro. Isa itong mensahe. Isang tanikala na ipinulupot ni Sir Rick sa kanyang league. Isang paalala kung sino ang may kontrol. Ang huling hibla ng pag-asa sa kanyang puso ay naputol. Umuulan na pala. Hindi niya namalayan. Ang malalaking patak ng ulan ay nagsimulang bumasa sa kanyang damit, ngunit hindi niya ito ininda. Umupo siya sa isang bench sa tapat ng nagtataasang gusali kung nasaan si Marco. Tumingala siya sa bintana ng penthouse, isang maliit na tuldok ng liwanag sa gitna ng kulay abong kalangitan. Napakalapit, ngunit parang nasa kabilang dulo na ng mundo. Wala na siyang magawa. Natalo na siya. Ang katotohanang hawak niya ay walang silbi kung hindi niya ito maipaparating. Ang paglaban niya ay maglalagay lang sa kanyang pamilya sa kapahamakan. Napayuko siya, ang mainit na luha ay humahalo sa malamig na tubig ulan sa kanyang pisngi. Lahat ay nawala. Nang akma na siyang tatayo para sumuko na sa lahat, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone, sa loob ng kanyang bag isang tunog na halos hindi na niya pinansin. Isang unknown number. Siguro ay isa na namang paniningil mula sa credit card company. Ngunit dahil sa kung anong dahilan, sinagot niya ito. "Hello," sabi niya, ang boses ay pagod at walang buhay. Isang boses ng lalaki ang sumagot, nanginginig at tila nag-aalangan. "Ikaw ba si Ara?" tanong ng boses. Tumawag ako tungkol sa aksidente ni Marco de Villa." Ang boses sa kabilang linya ay tila isang ancho na humila kay Ara mula sa malalim na karagatan ng kanyang kawalan ng pag-asa. Napatayo siya mula sa bench, ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos sa kanya. "Sino po ito?" tanong niya, ang boses ay nanginginig dahil sa pinaghalong lamig at gulat. "Hindi na mahalaga kung sino ako," sagot ng lalaki. Ang boses nito ay halatang takot. "Narinig ko sa balita na may amnesia si M.F. de Villa. At alam kong hindi iyon simpleng aksidente." Parang isang kidlat na tumama sa isip ni Ara ang mga salita nito. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. Magkita tayo," sabi ng lalaki. Nagbigay ito ng pangalan ng isang maliit na coffee shop sa kabilang kanto at isang oras. "Mag-isa ka lang. Pagkatapos nito, wag mo na akong tatawagan ulit." At ibinaba nito ang tawag. Nakatayo lang si Ara sa gitna ng ulan, ang cellphone ay nasa kanyang tainga pa rin. Isang patibong ba ito? Isa na namang laro ni Sir Rick? Ngunit sa puntong ito, wala nang mas masahol pa sa kanyang sitwasyon. Wala na siyang maaaring iwalan. Naglakad siya patungo sa coffee shop, ang basang damit ay nanlalamig sa kanyang balat. Pagpasok niya, nakita niya sa isang sulok ang isang lalaking nasa mga 50 anyos, nakasuot ng simpleng damit at halatang hindi mapakali. "Ito siguro iyon." Umupo si Ara sa tapat nito. "Salamat sa pagdating," sabi ng lalaki, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ako yung nagtitinda ng sigarilyo sa kanto kung saan nangyari ang aksidente." Huminga ito ng malalim. "Nakita ko ang lahat. Isang itim na DG. Walang plaka. Sinadya nitong banggain ang kotse ni M.F. de Villa. Inipit nito sa pader hanggang sa mawalan na ito ng kontrol. Pagkatapos, may bumabang dalawang lalaki, tiningnan kung ano ang nangyari at mabilis na umalis.
Nanlaki ang mga mata ni Ara. Bakit hindi po kayo nagsalita? Mapait na umiti ang lalaki. Kinagabihan, may pumunta sa bahay ko. Binigyan ako ng isang sobreng puno ng pera. At sinabing kung may pagsasabihan ako, hindi lang daw ako ang mawawala, kundi pati ang mga apo ko. Ikaw, Maam, nakita ko sa di ang pangalan mo. Alam kong ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Konsensya ko na lang, Maam. Patawad. Mabilis na tumayo ang lalaki at lumabas ng coffee shop, nawala sa karamihan na parang isang multo. Naiwan si Ara na tulala. Aksidente. Gamot. Pagsasamantala. Lahat ay magkakaugnay. Hindi lang ito pagnanakaw. Isa itong masalimuot na plano na nagsimula sa isang pagtatangkang pagpatay. Dala ang bagong impormasyon, bumalik si Ara sa kanyang apartment. Hindi na siya umiiyak. Ang lungkot ay napalitan ng isang matigas na galit. Inilatag niya sa sahig ang lahat ng kopya ng dokumentong nakuha niya mula sa nag-iisang email. Ang plano ni Sir Rick ay malinaw na ngayon. Ginamit niya ang trahedya ni Marco para maging tagapagligtas nito, habang unti-unting kinukuha ang lahat mula rito. At ang itim na sino ang nag-utos noon. Nagbukas siya ng laptop at nagsimulang mag-research. Marco de Villa Business Rivals. De Villa Holdings Competitors. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas. Si Enriquez, isang bilyonaryong matagal ng kaagaw ng pamilya de Villa sa mga malalaking kontrata. Maaaring si Enriquez ang nasa likod ng key aksidente. At maaaring alam ito ni Sir Rick. At ginagamit niya itong alas para i-blackmail si Enriquez, habang kinokontrol naman niya si Marco. Isang napakatalinong laro. Ngunit hindi niya ito kayang labanan mag-isa. Kailangan niya ng tulong. May naalala siyang isang pangalan. Si Attorney Santos. Ang matagal ng abogado ng pamilya de Villa na biglang pinalitan ni Sir Rick ilang buwan na ang nakalipas. Hinanap niya ang numero nito online at tumawag. Hello, Attorney Santos. Ako po si Ara Reyes. Dati po akong assistant ni Angel de Villa. Reyes? Ah, yes. I remember your name, sabi ng abogado, ang boses ay formal. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Attorney, kailangan ko po kayong makausap. Tungkol po ito kay Marco at kay Ricardo Torres. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Alam kong may mali sa ginagawa ni Torres, sabi ng abogado. Meet me at Dinoy office. Now. Sa opisina ni Attorney Santos, inilatag ni Ara ang lahat. Ang testimonya ng witness, ang mga dokumento ng ihit negatibo 22. Habang nagsasalita si Ara, ang dating pagdududa sa mukha ng abogado ay napalitan ng matinding galit at pag-aalala. I knew it, sabi ni Attorney Santos, hinampas ang mesa. This is conspiracy on multiple levels. Kailangan nating kumilos. Pero paano po? Bawat daan ay sarado, sabi ni Ara. Hindi lahat, sabi ng abogado. Mayroon tayong kailangan. Isang insider. Isang taong handang tumestigo tungkol sa gamot. Agad na pumasok sa isip ni Ara si Jen. Kinuha niya ang cellphone at muling tinawagan ang kaibigan. Sa pagkakataong ito, sinagot nito. Jen, ako to ulit. Ara, sinabi ko na sayo. Alam ko na ang lahat, Jen, putol ni Ara, ang boses niya ay matatag. Alam ko na kung ano ang isip negatibo 22. Alam ko na kung ano ang ginagawa nila kay Marco. Hindi na ito tungkol sa trabaho, Jen. Tungkol na ito sa buhay ng isang tao. Kailangan kita. Isang mahabang katahimikan. Narinig ni Ara ang isang humihikbing pag-iyak sa kabilang linya. Natatakot ako, Ara. Mas nakakatakot ang manahimik habang may ginagawang masama. Tulungan mo ako, Jen. Tulungan mo kaming iligtas siya. Sige, sabi ni Jen, ang boses ay basag ngunit desidido. Anong gagawin natin? Habang nag-uusap sila, isang email notification ang lumabas sa laptop ni Attorney Santos. Isang press release. Binasa niya ito ng mabilis at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ara, sabi niya, ang boses ay apurado. May problema tayo. Malaking problema. Ipinakita niya ang screen kay Ara.
Ang titulo ng press release ay tila isang pako na bumaon sa kanyang puso. Medilaunch Solutions A.E. Villa Holdings, magsasanib puwersa isang strategic partnership. May press conference si Rick bukas ng umaga sa Grand Hyatt Hotel, sabi ni Atty. Santos, ang mga mata ay nanlilisik. Ito na iyon. Ito na ang huling hakbang niya. Ang legal na pag-agaw sa kumpanya ni Marco. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Nakatayo si Marco sa isang entablado, ngunit ang pakiramdam niya ay nasa ilalim siya ng isang mikroskopyo. Mga kamera na kumikislap. Mga taong nakatingin. Isang dagat ng mga mukha na hindi niya kilala. May isang pamilyar na boses sa tabi niya. Ang boses ni Rick. Nagsasalita ito sa mikropono, ang mga salita ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Ngunit para kay Marco, ang mga ito ay isa lamang ugong na walang kahulugan. Ang isip niya ay isang makapal na hamog. Alam niyang may dapat siyang tandaan. Isang bagay na mahalaga. Otomatiko niyang hinawakan ang kanyang relo. Ang lamig ng metal sa kanyang balat. May isang bagay sa loob. Isang lihim. At sa tulong ng makabagong siyensya ng Medilaunch, patuloy ni Rick, at sa walang kapantay na katatagan ni Marco, nalampasan niya ang kanyang pinakamadilim na sandali. Ngayon, he is back. Ready to lead his company into a brighter future with us. Pumalakpak ang mga tao. Mumiti si Rick at tinapik siya sa likod. Mumiti rin si Marco, isang ngiting walang buhay, isang ngiting sanay na siyang isuot na parang maskara. Stop! Isang sigaw ng babae ang pumunit sa nakabibinging palakpakan. Lahat ng mga mata ay napalingon sa likuran. Mula sa pananaw ni Ara, ang lahat ay tila gumagalaw ng mabagal. Kasama si Atty. Santos at si Jen na nanginginig sa takot, itinulak niya ang mga security guard na humaharang sa kanila. Hindi niyo kami pwedeng pigilan. May karapatan kaming marinig, sigaw ni Atty. Santos. Nakuha ni Ara ang atensyon ng lahat. Ang puso niya ay dumadagundong, ngunit ang kanyang mga paa ay matatag. Ito na iyon. Walang atrasan. Umakyat siya sa entablado, diretso ang tingin kay Rick, na ngayon ay may bahid na ng gulat at galit sa kanyang mukha. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Rick, ang boses ay nagbabanta. Sino ang babaeng ito? Isa siyang dating empleyado na may sama ng loob sa kumpanya. Hindi pinansin ni Ara si Rick. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa isang tao. Kay Marco. Nakatingin ito sa kanya, ang mukha ay puno ng kalituhan. Hindi siya nito naaalala. Ladies and gentlemen of the press, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig ngunit malinaw, nagsasalita sa mikropono. Ang strategic partnership na ito ay isang kasinungalingan. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong ballroom. Sa isang hudyat mula kay Atty. Santos, ang malaking screen sa likod ng entablado ay biglang nagbago. Ang logo ng Medilaunch at the Villa Holdings ay napalitan ng mga dokumento. Ang mga graph na nagpapakita ng paghina ng utak ni Marco. Ang mga chart na nagpapakita ng pagtaas ng kanyang e-suggestibility. Ang AC negatibo 22 ay hindi gamot, sigaw ni Ara. Isa itong lason na unti-unting pumapatay sa alaala ni Marco de Villa para mas madali siyang manipulahin. Lalong lumakas ang bulungan. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat mula kay Rick patungo kay Ara. That's absurd. Mga peking dokumento yan, sigaw ni Rick. Isa siyang sinungaling. Huwag kayong maniwala sa kanya. Tumingin si Ara kay Jen na ngayon ay nanginginig na umiiyak sa tabi ni Atty. Santos. Tumango si Jen. Hindi siya nagsisinungaling, sabi ni Jen, nanginginig ang boses. Ako si Jen Alcantara, isang chemist mula sa Medilaunch Labs. Ako ang isa sa mga gumawa ng formula ng E-fifth negatibo 22. Totoo ang lahat ng sinasabi niya. Ang pagsabog ng katotohanan ay parang isang bomba. Ngunit tinitingnan ni Ara si Marco at nakikita pa rin niya ang hamog sa mga mata nito. Ang lohika at ebidensya ay hindi sapat para abutin siya. Kailangan niyang abutin ang puso. Dahan-dahan siyang lumapit kay Marco, hindi na pinapansin ang kaguluhan sa paligid. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. Marco, sabi niya, ang boses ay malumanay na ngayon, puno ng emosyon para lang sa kanya. Baka hindi mo ako naaalala. Baka hindi mo naaalala ang kwaderno,
o ang mga gabing hindi ka makatulog. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Pero may sinabi ka sa akin. Isang bagay na hindi nakasulat sa kahit anong talaan. Sinabi mo sa akin na ang paborito mong kulay ay ang kulay ng langit bago bumuhos ang ulan. Dahil sabi mo, iyon ang kulay ng pag-asa. Sa loob ng isipan ni Marco, ang mga salitang iyon ay parang isang susi na pumasok sa isang kinakalawang na seradura. Ang kulay ng langit bago bumuhos ang ulan. Isang imahe. Isang terrace. Isang babaeng nakangiti. Si Ara. Click. Parang isang dam na biglang sumabog. Ang hamog ay hindi unti-unting nawala. Ito ay marahas na gumuho. Ang mga alaala ay hindi dahan-dahang bumalik. Sila ay rumagasa na parang isang baha. Ang kwaderno. Ang pagtapon ng kape. Ang tawag sa hating gabi. Ang blankong mukha ni Nurse Helen. Ang papel sa loob ng kanyang relo. Ang pag-aalala sa mga mata ni Ara. Ang pag-ibig. Ang takot. Ang lahat. Lahat ay bumalik sa isang masakit ngunit nagpapalayang pagbuhos. Ang sakit sa kanyang ulo ay halos magpaluhod sa kanya. Napapikit siya ng mariin. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang hamog ay wala na. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na isang estranghero. Ang kalituhan sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkakilala. Ng sakit. Ng pasasalamat. Ng pag-ibig. Ara, bulong niya. Isang salita. Ngunit sa salitang iyon, nakapaloob ang lahat. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang maskara ni Rick ay tuluyan ng gumuho, napalitan ng purong takot. Sa sandaling iyon, ang mga pulis na nakaantabay sa labas ay mabilis na pumasok. Ricardo Torres, you are under arrest. Nilapitan ng mga pulis si Rick na hindi na makagalaw. Ngunit ang mga mata ni Marco ay nakatuon pa rin kay Ara. Sinubukan niyang humakbang palapit dito, ngunit ang bigat ng lahat ng bumalik na alaala, ang sakit ng katotohanan, at ang pisikal na pagod ay biglang bumigay. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ngunit bago pa man siya bumagsak sa sahig, dalawang pamilyar na mga braso ang sumalo sa kanya. Ang huling naramdaman niya ay ang init ng yakap ni Ara at ang amoy ng kanyang buhok, bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng mga kamera at ang gulo ng press conference ay napalitan ng payapang tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan. Ang malamig na hangin ng hapon ay dumadampi sa mukha ni Ara habang magkahawak kamay silang naglalakad ni Marco sa buhanginan. Ang kaso laban kay Ricardo Torres ay patuloy na umuusad. Kasama ang mga testimonya ni Ara, Jen, at ng iba pang mga empleyado na nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita, nahaharap si Torres sa mabibigat na kaso ng conspiracy, illegal detention, at malawakang fraud. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay unti-unting dumarating. Ngunit ang paggaling ni Marco ay isang ibang laban. Walang milagro. Walang bigla ang pagbabalik ng lahat. Ang pinsala sa kanyang utak ay totoo at malalim. Ang ganda dito, sabi ni Marco, ang mga mata ay nakatuon sa papalubog na araw. First time ba nating pumunta dito? Napangiti si Ara. Ito ang pangatlong beses na nilang bumisita sa beach na ito ngayong buwan. Ngunit hindi niya iyon sinabi. Hindi na mahalaga. Sagot niya. At napakaganda nga. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay malinaw at puno ng isang bagay na mas mahalaga pa sa alaala, pagtitiwala. Naalala ko ba yung nangyari sa presscon? Tanong nito. Malinaw. Pero yung nangyari noong isang linggo, malabo na. Nakakainis. Okay lang yan, sabi ni Ara, pinisil ang kamay nito. Ang mahalaga, nandito ka ngayon. Tumango si Marco, ngunit may lungkot pa ring mababaka sa kanyang mukha. Huminto sila sa paglalakad. Humarap ito sa kanya. May kinuha ito mula sa dalang paper bag. Isang kwaderno. Bago. Ang takip ay kulay ng langit bago bumuhos ang ulan. Para sa'yo, sabi nito, iniabot sa kanya. Naguluhan si Ara. Para sa akin. Para sa atin, pagtatama nito. Binuklat niya ang unang pahina. Walang sulat. Hindi ko na kailangan ng kwaderno para alalahanin ang mga nangyari sa buong araw. Ara,
sabi ni Marco, ang boses ay seryoso at puno ng isang bagong klase ng determinasyon. Ang kailangan ko ay isang bagay na magpapaalala sa akin ng pinakaimportanteng bagay tuwing umaga. Baka makalimutan ko kung sino ka bukas, pagpapatuloy nito, at sa mga salitang iyon, naramdaman ni Ara ang bigat at katotohanan ng kanilang sitwasyon. Baka makalimutan ko ang pangalan mo o kung paano tayo nagkakilala. Pero isusulat ko gabi-gabi kung gaano kita kamahal para maalala ko tuwing umaga. Hinawakan nito ang kwaderno at isang panulat. Sa unang pahina, nagsulat ito. Ang sulat kamay nito ay hindi perpekto, ngunit ang bawat letra ay tila inukit mula sa kanyang puso. Nang matapos, iniabot nitong muli ang kwaderno kay Ara. Nanginginig ang kamay ni Ara habang binabasa ang mga salita. Her name is Ara. She is EY home. Ang pangalan niya ay Ara. Siya ang aking tahanan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ara at tumama sa papel. Hindi ito luha ng lungkot o awa. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Isang kaligayahan na mas malalim pa sa anumang perpektong alaala. Dahil ang pag-ibig, naintindihan niya sa sandaling iyon, ay hindi lang tungkol sa pag-alala sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagpili sa kasalukuyan. Ito ay ang paulit-ulit na pagpili sa iisang tao, araw-araw, kahit pa ang bawat araw ay isang bagong simula. Binitawan niya ang kwaderno at niyakap niya si Marco ng mahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito, nilalasap ang init at ang tibok ng puso nitong pamilyar. Mahal kita, Marco, bulong niya, ang boses ay basag dahil sa emosyon. Kahit paulit-ulit pa akong magpakilala sa iyo araw-araw, mahal kita. Hinigpitan ni Marco ang yakap sa kanya. Mahal din kita, Ara, sagot nito. Kahit bukas, kailangan mo na namang ipaalala sa akin kung sino ka, mahal pa rin kita. Kumalas sila sa yakap ngunit nanatiling magkahawak ang kanilang mga kamay. Sabay nilang pinanood ang araw na tuluyang lumubog sa abot tanaw, pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at lila. Hindi ito ang perpektong wakas na tulad ng sa mga fairy tale. Ito ay isang pangako. Isang pangako na haharapin nila ang bawat bagong umaga nang magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, naramdaman ko ang bawat hibla ng kanilang sakit, takot at pag-asa. Nais kong lumikha ng isang salaysay na nagpapakita na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto, na may mga pagkakataong ang pinakamatinding kalaban ay hindi ang ibang tao, kundi ang sarili nating mga limitasyon. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi nakatali sa mga alaala ng kahapon. Ito ay isang desisyon na ginagawa araw-araw, isang pangako na haharapin ang bawat bagong umaga ng magkasama, kahit pa kailangan nating magpakilala muli sa isa't isa. Ito ang pag-ibig na nagpapatawad, nagtitiwala at laging umaasa. Sana po, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwan itong kaunting init at inspirasyon sa inyong mga puso. Ikinagagalak kong mabasa ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong sandali sa kwento? Anong aral ang inyong natutunan? Mag-iwan lang po kayo ng komento sa ibaba. Muli, mula sa inyong lingkod, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwento.